Ito na ulit tayo, nagbabalik ulit tayo dito. This is the fourth and last part na magre-react ulit ako dito sa Jollibee Paper Bag Story. Meron ako nabasa itong putang inang comment na ito. Pasalamat ka, nakaligtaan kita sa nakatatlong part ako. Pero dito sa part 4 na to, hindi na kita sasantuhin. Nagbabalik ulit tayo dito sa Cubs Tagalog Crimes dito sa channel niya. Kasi tinalakay natin. Maraming tumalakay dito sa Jollibee Paper Bag Story. Including Nico David. Si Claro the Third, syempre. Alam na natin si Claro the Third. Mahilig magkwento yan. Nire-recommend ko siya na YouTuber. Okay. Itong comment ng kupal na ito, panoorin muna natin. Ito, babasahin natin itong comment ng putang inang to. Bakit binibig deal? And I quote, dapat makipag-usap siya sa partner niya at tanungin na lang kung bakit di siya nabilhan. Tarantado ka ba? Ha? Ba't mo tatanungin kung hindi niya binilhan? Siyempre, big deal yan kapapanganak mo, gago. I quote, ayon sa story, kanina pa daw naghihintay yung lalaki mula na nagle-labor at hanggang sa nanganak. So, okay. Okay. Gutom na yung lalaki tapos nalaman niyang nanganak at possible na nakapagpaano siya na mahinga at natulog na yung misis niya. Kaya sarili na lang niya ang binilhan at take out dahil gusto niyang balikan agad yung misis niya at doon na lang kakain sa loob ng room. Okay. Seems naintindihan mo naman yung kwento. Hindi ka naman bobo na hindi mo maintindihan. Kasi bobo na lang hindi makakaintindi ng storya na ito. Kung i-invalidate mo lang yung situation ng misis. Okay. I quote, ngayon, pagdating sa room, gising pala si misis, at sa sobrang gutom niya, nasabi na sa misis niya, sa kanya lang yung pagkain na na-order dahil gutom na siya at may free naman na pagkain sa ospital. Yun na muna ang kakainin niya. Brad, ma'am, common sense. Hindi mo alam kung kailan gigising yung misis mo. Tangina, bilhan mo na lang ng Jollibee. Ikaw naman dong. Putang ina. Ikaw rin, hindi mo alam ng logic, gago. To, panoorin natin. Kasi marami pa itong comment ng putang inang to eh. Eto, at dapat kung hindi gusto ng misis niya na kumain ng pagkain ng hospital, edi dapat nagsabi siya sa asawa niya na gusto niya din ng pagkain galing sa Jollibee at magpabili siya. Okay. Pero dito ako na-trigger nung pinanood ko to, nung nabasa ko kung comment noon. Hindi robot ang mga lalaki. Kailangan pa ba maging robot ang mga lalaki? Gago. Sino pa nagsabing robot ang mga lalaki, ha? Bobo, gago. Stupid, tanga. O na manghuhula or what? Hindi naman kami manghuhula. Putang ina, may feeling ko lalaki nag-comment nito eh. Kasi in-invalidate niya yung feelings ng Mrs. dito eh. Putang ina. Ikaw yung OA, gago. Hanimal. At isa pa daw, communication is the key. Paki-communicate ko pa yung mukha mo. Anong communicate? Gago. Madali mo tong masabi, Brad. Brad, madali mo na tong sabihin. Bakit hindi ka nanganak, gago? Ako hindi pa ako nanganganak pero alam ko ang nararamdaman ng bawat babae na nanganganak. Hini-invalidate mo kasi, bobo. Animal. Mas may oras pa siyang siraan yung partner niyang lalaki sa social media. Brad, ma'am, hindi niya sinisiraan yung partner niya. Sinasabi lang kung ano yung nangyari, gago.
Gunggong ka ba? Kung sinira niya, minura niya dapat, gago. Ang tuloy, napagagago. Alam mo bakit daw nagsasabi ng gago? Ginagago mo kami. Yung comment mo, marami kang magagago dyan. Kagaguhan. Gago. Hindi, kung sinisiraan man, tama lang. Sino bang sumira? Yung lalaki. Siya mismong sumira sa sarili niya. Hindi ka sisiraan kung wala kang sinira. Putang ina mo. Halimbawa, naglaro ka ng scatter. Nasira ang buhay mo. Sinong sumira ng buhay mo? Yung scatter o ikaw? Ikaw! Alam mo kung ba't ikaw yung gumawa nun, gago. Hindi ka sinira ng scatter. Ikaw mismong sumira. Ganon ang logic, gago. Makabobo. Sobra. Na-high blood mo ako, gago. Nakakina mo? Pag ako natigbak lang dito, kasalanan mo. Kesa makipag-usap para hindi na maulit yung ganyang bagay. Ano? Hindi ko maintindihan kung saan mo saang lakas tama kaya nung kinomen mo. Nakailang hit ka ba ng marijuana shabu? Dapat lang. Matukhang to. Kasi, nakailang singhot ka ng shabu nung kinoment mo to. Kasi parang ini-invalidate mo yung feelings ng misis kaysa yung halata pinagtatanggol mo yung lalaki kasi sa comment po na nagutom na daw, hindi robot ang mga lalaki, hindi manghuhula, pinagtatanggol mo yung mister, gago. O pagtanggol mo yung mister na yan, then puntahan mo, bilhan mo ng Jollibee. Ikaw bumilang ng Jollibee sa kanya, gago ka ba Animal. Okay. Ito. Meron sila bot. Putol to Pero kailangan ko yung buong comment para mabanatan ko tong comment na to. Ang dami-dami, isang paragraph yung maraming paragraph tong comment, ang daming satsat. Ako lang, isang banat ko lang yan. Wagas. Okay. Super OA. Kung super OA, gago, validate mo nga yung kuhan. Kung super OA ka, mas super OA ako. Saka sa misis, alam mo kung bakit. Ini-invalidate mo yung feelings niya. Postpartum, come on! Wala nga mang utak! Mautak ka ba? Gago! Tuloy. Ito pa. Ito gagong to, sinasabi niya. Inisunusuga. Contradicting ka, gago Hindi ko, in-quote, itong sinabi mo. Hindi ko ini-invalidate yung feelings ni Mrs. May tumatawag. Pause. Guys, naputol tayo, tangina. Kasi sobra ko Naputol tayo. Nulit ko. Itong gagong to, hindi niya daw ini-invalidate yung feelings ni Mrs. Are you even contradicting yourself? Contradiction to, gago. You're contradicting yourself. You're trying to sugarcoat it na hindi ko intention na, kahit intention mo saktan, pero sinasabi mo hindi mo intention. Do you even make sense? Nagme-make sense ba tong mga bagay na to? Sampalin kita, tangina ka. Salamat ka kung nandito ka lang sa Amerika, pinakuan kita Putang ina mo. Ito, basahin natin, tangina nyo. Hindi ko in-invalidate yung feelings ni Mrs. What I'm trying to say is that see the other side of the coin at yung buong sitwasyon na meron sila both. Gago! Have you read the story? You already saw the fucking both of the fucking coin. Yung misis, nanganak.
Yung mister, ano ginawa? Malam mo naglakwat siya, bibili ng Jollibee. Reason out na lang yung puyat siya, gutom na gutom siya. In reality, she want to tease her fucking wife na kumain ng Jollibee. Hindi mo ba alam na ang pagkain ng lalo pag masarap sa harap ng kawawa is an act of insult. Example, may Jollibee ka, may McDo ka. Kakainin mo sa harap ng isang pulubi. Nagutom, hindi mo pabigyan. Insulto yun, gago! Niinsulto mo yung tao. Utangina ka. Tangina, pag marinig ako ng kapitbahay ko dito na Amerikano, baka malinintik mo ano, dahil sa'yo, gago. Tangina, nakatira lang ako ng apartment dito sa US. Kasi immigrant ka lang ako eh. Pero may papel ako. Baka mama yung papel ko, papakain ko sa'yo, gago. Kasama ng mister, paguntugin ko yung ulo nyo. Buisit. Papakain ko pa tong sinusot kong Make America Great Again hat na to eh. Hampas ko pa yung picture ni Donald Trump sa'yo. So let's just say, ibay muna natin topic. Oh, Trump supporter ako. MAGA for life. Pero, let's go back to the topic. Kasi tangin na napaiba ako nang sa galit ko eh. Eto ang sinasabi mo na, what I'm trying to say is, see the other side of the coin. Fuck! We already bought the boat. No, what I mean is, nakita na natin the other side of the coin. Ano ba yung lalaki? Ox lang yan. Tapos na eh. Hindi man lang niyakap. Yun ang side ng lalaki. Ha? Tapos bibili ka ng Jollibee, hindi mo papakain ng misis mo. Alam mo, tangina, common sense lang yun. Kung alam mo, gutom na yung misis mo, alam mo kung bakit? 16 hours of labor, gago. 16 hours of labor. Would you imagine, hindi ka kakain ng 16 hours? Namitalyo. Sa sakit. Contractions. Tsaka dilation, gago, masakit yon. Animal. Hindi mo ini-invalid yung what they say this. Saan mo satsat? Ano ba talaga, kuya? Ano ba, Brad? Ma'am, ano ba? Bakit di mo na sabihin, deserve ng babae yan para matapos ng lahat? Sa bagay, kung sasabihin mo, mas lalo babanatan pa kita. Pasalamat ka. Kita... To. Ibig sabihin, iniwan si Mrs. at kung ibang... Ibig sabihin, hindi niya iniwan si Mrs. at kung sa ibang asawang lalaki, doon na lang kakain sa Jollibee, di na lang magti-take out. Kasi kaya lang iwan ng matagal ng asawa na kapapanganak pa lang. Hindi ko maintindihan to comment niya kasi ang daming sat-sat to eh. Pero, itong isa. Kung magtatanong kayo ng, di sana, 2 order ang binili. Dapat lang 2. Gago! May asawa ka ba? May asawa ka ba? Ha? Bakit na isa lang? Kung single ka, isa lang ang bilhin mo. Kung may asawa ka, gago, bilhan mo na lang, gago. Putang ina ka eh. B. Gutom na yung tao. At gutom tayo, malilimutan natin minsan yung mga dapat natin gawin na may mental block din tayo. Mental block? Psychiatrist ka ba? Ha? Psychiatrist ka ba? Nutritionist ka ba? Para magsabi ng paggutom tayo na may mental block tayo. Gago! May own experience kahit gutom na ako. Locked in ako. Come on, man. I'm very locked in. Kahit gutom na ako, I'm very locked in. Kahit nga gutom ako, I'm doing my homework eh. Di ko, syempre, common sense. You do not, common sense. Gago! Common sense. Please lang, common sense. Gamitin na naman yung kokote nyo. Presence of mind. Bobo. Gago. Salasal. Salamat kayo. Part 4 na to na. Fourth and last part na to ng aking reaction na. Gago. Kasi talagang gigil na gigil ako dito sa kwentong to. Ano dapat natin? May mental block din tayo. Mental block mo ka mo. Ano ka ba? Psychiatrist. Gago! May mo nagsasabi ng ganito, nagko-comment. Gago naman! Oh, gago! Sobrang gago!
May mga taong di kayang tiisin ng gutom. Okay, I got your point. Pero ina sa lahat. Ito lang yata yung nag-got ko na point. Hindi pa tayo. Siyempre naman, oh. Kaya sana magsabi na lang si Mrs. Kaya sana magsabi na lang si Mrs. ng naayos kay Mr. Hindi yung magkakalat ng story sa Sokme na choose your partner wisely. Alam mo, may dalawang teorya ako dito sa nagsulat ng kwento na to. Kung lalaki man to, hinahamon kita ng suntukan. Kasi syempre, wala kang respeto sa babae. You're contradicting yourself na hindi mo in-invalidate. In-invalidate mo, obvious naman. You do not need to word it na hindi mo in-invalidate. Your invalidating is very obvious. God damn it. Eh kung may babae naman to, I think may Stockholm syndrome ka ba? Ma'am, sis, may Stockholm syndrome ka ba? Kung babae nagsulat ito, hindi ko alam. Dapat lang choose your... Ito nga ang main topic ng kwentong to. Choose your fucking partner wisely. Choose your partner wisely. Hindi yung isip, sarili... Sa halat sa story to, sarili nilang iniisip. Okay? Malay mo yung lalaki. Talagang sarili lang iniisip niya. Dapat lang choose your partner wisely. Yun ang main topic ng kwento, Brad. Ha? Sa dami ng effort at sacrifice din na ginawa ni Mr. Dahil lang dyan sa paper bag ng charity. Sira, Diyos ko. Palakpakan! Long live Donald Trump tayo. Putang ina mo. Putang ina mo ka. Anong effort at sacrifice ng Mr.? Ang effort niya ng kumabayo, mag-doggy style, kumantot, maglabas ng similya. Yun ang effort niya. Come on, may paano na nabuntisin kung hindi sila kumantot? Siyempre, alam mo, paano nag-sacrifice yung mister niya, ha? Magpalaki ng edits. Shit. Siyempre, malaking sacrifice ang magpalaki ng tite. Uminom ka ng Viagra. Magpa-artificial surgery ka. Oh. Anong effort and sacrifice din ang ginawa ni Mr.? Elaborate it to me. Anong effort and sacrifices niya? Puro gwapo lang yan. Bad boy pa yan, gago. Malay mo, inasawa niya lang dahil gusto ma-fulfill yung mga desires niya, gago. Animal. Sobrang kang animal. Shit. Nung nabasa ko tong kwento nito, may ganito pa ng mga lalaki. Pero, disclaimer lang, saludo ako sa mga lalaking alagang-alaga at tinuturing ng prinsesa, reyna ang kanilang mga asawa. Saludo ako sa mga lalaking ganun. Saludo. Yung mga nagtatrabaho, nagdo-double job para lang may papakain, may pang flowers sa kanilang misis. Saludo ako sa inyo. Pero sa mga ganitong lalaki, na ini-invalidate nila yung sacrifice ni misis nila. At speaking of sacrifice and effort, ano bang effort ng mister? I think sa pagkakalam ko, yung babae nag-effort, nag-sacrifice, alam mo kung bakit? Alam mo kung bakit? Siya yung umiri. Halos mapunit ang ewan, ang private part niya kasi masakit tong sinasabi ko. Katotohanan lamang. Brad, ma'am, katotohanan lang. Halos mapunit ang puwerta dahil malay mo sa laki ng bata. Dapat yun ang malaman ng mister niya. Hindi mo ba alam, ang panganganak may risk yan. Pre-eclampsia. Postpartum hemorrhage. Diabetes, pwede pa yan. Infection. Placenta previa. Yung placenta previa, sa balita ko lang, pwedeng matanggal yung uterus para lang may salba yung buhay ng babae. Yun eh. Kawawa naman. Meron talaga kasi mga lalaki, di ko gine-generalize ha. Meron din mga lalaki kasi ang offer lang nila itlog. Oo, yung offer lang nila itlog. Speaking of effort, ano bang in-effort ni Mr.? Nag-effort siyang maghanap ng magandang posisyon sa kama? Pasensya na
Kasi ito ang paalam ko na effort niya, ah. Pasensya na sa galit ko dito. Sa pagkakalam ko, ang effort niya, yung yung posisyon sa kama, pagpapa-erection, pagpapalaki ng titi, effort niyang kumiyod at kumabayo. Yung effort na napilit itaas pa rin ang edits, parang tuloy-tuloy ang sarap. Sorry, bastos itong sinasabi ko, pero totoo to, gago. 4 lang. Ano yung sacrifice ni Mr.? Wala! Zero ang sacrifice niya. Anong dami? Sabi mo sa akin, kung sundalo lang to, sige, sacrifice. Sige, lumaban. Oh, punta ng nag-CAFGO. Lumaban sa NPA, lumaban sa kaso. Sige, kung sundalo lang tong lalaking to, sige, saludo sa sacrifice. Pero ano tong lalaki? Bad boy. Baka maya, sarili lang libog lang ang iniisip. Animal. Diyos ko. Dahil dyan sa paper bag ng Jollibee, sira. Talaga. Sino bang sumira? Ikaw, di ba? Yung mister. Example. Isang bagay. Halimbawa yung pencil. Hindi yan masisira kung hindi mo naman sisirain eh. Oh, yung pencil. Kung hindi mo naman putulin yan ng hati with your bare hands, hindi yan masisira. An object cannot destroy by itself, but it was destroyed by a person. Ako mayroon sariling quote ko to It's like a stick. The stick itself doesn't break in halves, but you break it in half. So, sa mister, paano siya nasira? Sa Jollibee paper bag, hindi tayo yung sumira. Siya yung sumira. Kumbaga, sa scatter, sa sugal. Hindi scatter yung sumira ng buhay mo. Ikaw! Bakit? Ikaw yung gumawa. Sino bang gumawa? Sino ba yung gumawa? Yun ang tanong, sinong gumawa? Inulit ko, sino yung gumawa? Para masira yung isang bagay. Ikaw yung gumawa. Puisit. For those looking for Natikas, HTV, please. Tama. Don't invalidate her struggles. Nakikibasa na kayong iba, ang dami pang pag-guilt trip ng ginagawa. Okay, ako, nakikibasa din ako, pero bilang isang kabataan, bilang isang teenager, gusto ko maging vocal. Kasi, kung sabi nga ni Rizal, ang kabataan ng pag-asa ng bayan. Tayo na yung pag-asa ng bayan na magsasalita. Hindi lang dapat tayo sa politika magsalita, hindi lang tungkol sa impeachment ni Sara or anything, but yung mga social issue ng Lipon, yung mga problemang panglipunan, magsasalita din tayo kasi mamamayan tayo, tao din tayo. Hindi tayo pinanganak na walang laya. Binigyan tayo ng bibig at utak para magsalita. Kung nakikita natin ang mali, punayin natin. Let's have critical thinking dito. Critical thinking lang ginagawa ko dito. Yes, ang critical thinking ko, puro mura. Pero, I'm being harsh. Pero, I'm just being an honest person. Na bobo tong mister na to. I'm criticizing him, but I'm not killing him physically. Why would I do that? But I'm killing him. Pinapatay ko yung ugali nun. How to kill somebody's attitude? Curse him. Educate him. The only thing to kill evilness, the only thing to kill greed and bad attitude is not guns, swords, or execution machines, but rather kill him with education, moral education.
Paano mo papatayin yung mapangit yung ugali? It's through education. Moral education. How, ganun yun. Oh, hindi natin gagawin kwento, hindi siya matitigbak, hindi natin siya gagawin kwento, kundi yung galing na maging kwento. Hindi yung buhay niya. Kasi mahalaga yung buhay niya. Alam ko magbabago pa rin tong kupal na to kasi lahat naman ng kupal deserve na second chance. At saka hindi naman ng utak Duterte na, sige, tirahin na yan, patay na yan. Hindi ako ganun. Considerate akong tao. Pero harsh lang. Real talk. Toto, gusto ko tong comment to. Parang Jollibee lang. No, it's not just that. Yes, tama. Small things, but they speak volumes. Shit! Amen! Amen to Lord. They reflect His character. Tatagalugin ko. Kung siya'y mabait, maalalahanin, mapagmahal, hindi yun grand gestures. Nagsasabi siya kung sino siya. Ganun yun. Ano yung sino siya? Madamot. Naman, no? Is important. Yes. It's not about attraction. Well, I think I need to cut you off there. Human beings, mating is attraction. Science yan. Come on. But, okay, I get your point. You can empathize and offer comfort and messages and not just support it, but emotionally considerate. Exactly. Yung considerate ka. Yung minsan hindi na kinonsiderate yung sacrifices ng babae na nagbigay. Kakabigay lang ng buhay, ginaganon mo na. Putang ina ka. Kampas ko tong green card ko eh. Pakain ko pa sa'yo eh. Panimili ka, Mr. Brad. Kung pagpipiliin kita, Jollibee o green card. Kung gusto ko, pakain ko sa yung green card ko eh. Ang ina. Total yung green card, di mo namang nguyayin, mamamatay ka, but okay. Yung Jollibee na lang. Pero, balat ng chicken nang papakain ka sa'yo. Balat lang ng chicken, mister. Yung misis, isang bucket ang ibibigay ko. Kung may pera lang ako isang bucket. 2 bucket pa para kainin niya na para dodoblehin ko para ikaw. Diyan ka lang, manonood ka. Tignan mo, sasabihin ng misis mo, sorry love. Sa akin na to, kapapanganak ko lang. May libreng pagkanon sa yun na lang. Paano, mister, paano pag yun ang ma-feel mo? Para ma-feel mo na yung ginawa mo. Tangina ka. To. Ito, sabi niya pa, the one you cursed, threatened to, and promised to beat the race. Brad! Nag-exaggerate ka ba? Delusional ka na ba? Why the hell we would beat you up in the streets? Ano kami, mahudlom? Gago, mga civilized kami mga tao, bobo. And we will kill you. Emotionally. Alam mo kung bakit? Inulit ko. How to kill somebody's bad attitude. Not by guns, not by knives, not by swords, not by bolos, not by any machine guns. But we will kill you emotionally by teaching you good values and how to treat your wife
with respect and with love. Ganun ka, papatayin namin yung ugali mo na napakadamot at sakim. Ganun yun. Isn't the whole truth? Exactly. I don't know. No reason can justify the selfishness of that husband. I'm reading that all. Exactly. It's full of bullshit, man. Mano, dami niyang satsat. Kung ita-transcript ko tong mga sinabi nito, isang paragraph to. Men, nag-aral ako ng English dito sa Amerika. Alam ko magsulat ng body paragraph. Yung body paragraph na yan, baka 2 page pa yan, ha? O, depende sa handwriting mo. O, font sa computer. Personal issues siya, sure. Walang personal issues yan. Walang personal issues yan. Anong personal issues niya? Yung madamot siya. Ganun yun. I ain't buying it. Regardless, how could you able to eat Jollibee in front of your wife knowing sa sobrang pain yung na-feel niya sa panganganak? 9 months of carrying your child. Kalalabas pa ng baby mo. Pero mas mukha kang sanggol sa ginagawa mo. Sinabi ko din sa ibang video. Hindi ka lang mukhang sanggol, Brad. Mukha kang fetus. Hindi ka lang mukhang fetus. Mukha kang tamod. Well, husband niya pala is secretly may relations with men. I doubt that. Conspiracy theory lang yan. Pero hindi ko pinagtatanggol tong hayop na to. Kung totoo man to ay na LGBT to. Alam mo, ako din. Medyo may pagka-LGBT ako dito. Bisexual kasi ako eh. I'm bisexual. So, but still, hindi ko pakakampiyan to. Kung totoo to, na may relations with men. And I'm not, although I'm bisexual, I have a girlfriend. In fact, my girlfriend is Mexican. Mexicana siya. And alam niya yung, I came out as bisexual. But still, I'm not defending this man's action. I'm not defending this man's action because kasi selfish siya. So ito lang guys. Ito lang ang masasabi ko. 25 minutes na tayo dito kaya i-edit ko pa kasi naputol tayo. Shh! Wait. Wait. I'm in the middle of a vlog. Okay, teka lang guys. Okay, wait. Puputulin ko muna, putulin nyo yung... Sorry guys, sorry. Okay, nagbalik ulit ako, tangina. Nadisturbo ako guys, sorry. So, mamamaalam na ako dito. As I said, sabi ko pala kanina, bisexual ako, pero hindi ko kukonsintin tong gagong to kasi kahihiyan to eh. Sa LGBTQ community plus. I come out as bisexual and I'm not going to tolerate this man's action. So, okay, ito pala ako. Let's just conclude our vlog. So, goodbye. Paalam. Mabuhay ang Pilipinas.
Mabuhay ang Amerika. Mabuhay si Donald Trump. Make America great again. America first. One love. Goodbye. We love America.